Okay, so again, maraming salamat po at purihin ng Panginoon at tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos, and thank you sa mga special numbers na atin pong narinig at purihin ng Panginoon, and thank you rin kay Mami, and advance happy birthday para po kay Sister Len. Ano po, at bukas ay magpapakain na po siya. Okay? So, welcome po ang bawat isa at tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And please open our Bible in the book of Exodus chapter 14. And Exodus chapter 14, beginning in verse number 1, we will read verses 1 to 13. Ito po ang mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon for this morning. Sabi po ng verse number 1, "And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand. And verse number 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee. And the Lord said further unto him, or furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom, and behold, it was turned again as his other flesh. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign. And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto my voice, that thou shalt take off the water of the river, and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, to since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Tayo pong lahat ay muling yumuko at manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli po sa mga sandaling ito ay samahan mo po kami sa amin pong gagawing pag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa inyo pong lingkod. Nawa ang mensaheng ito ay tunay po na maging kalakasan at magdagdag kaalaman at karunungan sa bawat isa po sa amin kung papaanong ikaw ay lubusan naming nakikilala sa amin pong buhay. Kaya Lord, ikaw po ang magturo sa amin ngayon pong oras na ito. Nawa gabayan din po kami ng banal na Espiritu habang nag-aaral, habang nakikinig, habang ako po'y nangangaral sa inyo po mga anak. Kaya Lord, once again, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Kumilos ka sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo po ang pagtitipong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito hong ating pong pag-aaralan, meron pong pamagat o title na God's Way is Perfect.
God's way is perfect, meaning kapag sinabi po nating paraan o gawa ng Diyos o sabihin nating daan na inihahanda ng Panginoon sa atin, ito po ay kumbaga unquestionable. Hindi na to para tanungin o sisain sapagkat ako po'y naniniwala yung salita pong perfect bagay po yan pag pinag-usapan yung kalagayan ng atin pong Panginoon. Kaya nga tignan nating maigi. Ito po yung pangyayari na kung saan itong si Moses ay tinatawag ng Panginoon para gamitin para ilabas at iligtas ang bayan ng Diyos. Pero alam nyo, hindi po naging madali at naging sabihin natin, ganun pong katanggap-tanggap kagad kay Moses sapagkat alam naman natin na kung papaanong naging alipin ng bayan ng Diyos at kilala rin naman natin si Pharaoh, kilala po natin na ang Egypt ay ganun po katindi sa kasalanan, ganun po yung kumbaga naroon yung takot. Kumbaga naroon yung kaba, nandoon yung pag-aalala nitong si Moses kung paano niya magagawa ang mga bagay na yan. Marami siyang tanong. Paano nga naman siya gagamitin ng Diyos? Hindi naman siya, di ba, nakakita sa Panginoon. Wala silang parabang masasabi natin kagaya na nangyari doon po sa mga binanggit nating karakter tulad po sa verse number 5. Balikan lang po natin. Verse number 5. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob hath appeared unto thee. So alam nyo ho, ito po merong malaking sabihin natin kinalaman o meaning dito po sa atin po kumbaga pinag-aaralang passage. Bakit? Sapagkat ito po ay kumbaga nagdadala kay Moses ng kumpiyansa at masasabi natin not only the confidence but also the confirmation na talagang siya ay gustong gamitin ng Panginoon. Alam nyo ho, tayo po bilang mga nasa gawain ng Panginoon, isa po sa inaasam-asam natin, yung matiyak natin na tayo po ay siguradong tinawag ng Diyos. Kasi po, lahat naman tayo pwedeng umangkin na tayo po ay gustong gamitin ng Panginoon, tayo po ay tinatawag ng Diyos, tayo po ay inilagay sa ministry, pero mga kapatid, kailangan po natin ng confidence, kailangan po natin ng kumpiyansa sapagkat alam naman natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po biro. Pag tayo po ay nalagay sa gawain, pag tayo po ay nasa ministry na mga kapatid, tandaan natin palagi na ang gawain ng Diyos ay hindi po lugar ng laro. Hindi po lugar, kumbaga titignan natin maigi, balansihin natin mga kapatid. Ang gawain po ng Diyos ay hindi po lugar na kung saan talagang ang hahanapin natin ay sarili natin. Kaya nga po tayo nasa gawain ng Panginoon Ang hinahanap po natin, kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po ngayon na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, magandang maintindihan natin tong mensaheng ito. Again, God's way is perfect. Kapag paraan, kapag daan ng Diyos, kapag yung kanyang ginugusto, mga kapatid, titiyakin ko po, perfect. Meaning, wala tayong kukwestiyonin. Wala tayong pwedeng, baliwalain sapagkat ito po ay napakahalaga, ito po ay importante rin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, kailangan ho natin ng kumpiyansa. Kailangan ho natin ng confidence. And another thing, hindi lang po yun. Kaya nga, sa anong sabi ni Moses dito? Marami siyang tanong, marami siyang gustong siguraduhin, pero alam niyo yung sabi ng Bible? Sumagot ang Panginoon sa kanya sa verse number 5. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto you. Ito ho yung sinasabi nating confirmation. Diba? Ito ho yung confirmation. Ang sabi rito, and the Lord said furthermore unto him, put now thine hand into thy bosom. Diba? Ito ho yung pagkakataon na pinakitaan siya ng Diyos, ng pruweba, kasi tayo rin po mga kapatid, bilang naglilingkod, napakahalaga po nung confirmation.
Kung papaanong talagang tayo po ay nagagamit ng Diyos sapagkat, again, lahat po pwedeng tumawag sa kanyang pangalan, lahat po tayo pwedeng magsabi at umangkin na yung Diyos na inaangkin natin ay Diyos ng lahat. Mga kapatid, magandang masiguro po natin na ang Diyos din mismo ay nagpapakita po sa atin ng sign, diba? Kaya nga itong si Moses, nagsisiguro siya. Alam niya na yung kanyang kausap, ang Diyos, yung Diyos ng Israel, yung Diyos na gumawa ng lahat. Pero bilang tao, mga kapatid, magandang i-make sure natin na talagang tayo ba ay nasa gawain ng Diyos at talagang tayo ba ay gagamitin para sa ministry. Kasi alam naman natin na may napupunta sa gawain, di ba? May nahahalo sa gawain ng Panginoon, pero ang pakay hindi mag-serve. Diba? Hindi natin kaya kasing tiyakin eh. Yung bang nasa loob ng simbahan na yan, talaga bang lahat yan ligtas? Talaga bang lahat yan, ang pakay niyan ay para sa gawain ng Panginoon? Kaya nga mga kapatid, ang mensaheng ito hindi para questionin ng iba, kundi ang mensaheng ito para questionin natin ang sarili natin. Kung talagang tayo po ay para sa ministry, kung talagang tayo po ay para sa gawain at ramdam natin na gusto tayong gamitin ng Panginoon, ito yung magandang pagkakataon na masuri natin ang atin pong mga sarili. Sabi niya rito, and the Lord said furthermore unto him, put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous as a snow. So nagkaroon po ng senyales, yung kanyang kamay, di ba, matapos niyang gawin at alisin, anong sabi ng Bible? Nagkaketong. Pero ginawa rin ng Panginoon, pinatunayan sa kanya, di ba, pagkatapos noon, ibinalik ulit ng Diyos. So anong gusto mangyari po ng Bible dito? Tandaan natin mga kapatid, pagparaan ng Diyos, kahit imposible pa yan sa tingin natin, kahit parang hindi ka panipaniwala kung ang pag-uusapan ay yung kaparaanan at kung papaano mangyayari. Tandaan po ninyo, again, yung way na perfect dyan, tandaan po nyo, yung title natin na God's way is perfect. Hindi lang po yung way ang perfect. Tandaan po ninyo, hanggat nakakapit ang pangalan ng Diyos sa anumang bagay sa mundong ito, sa anumang ating ginagawa, lahat ng yan, hindi po yan magkakamali at hindi po yan sasablay. Kaya nga, may tatlong bagay na pwedeng magdala po sa atin para mas lalo nating, diba, maintindihan at lalo po nating maunawaan yung sinabi ho nating God's way is perfect. Diba? Let us consider the attributes of God. Okay, 'di ba? Nakita natin kay Moses yung kanyang, 'di ba, confidence, yung masasabi nating 'di ba, confirmation, and we will see also the confrontation. Kung paanong, 'di ba, kinonfront siya ng Panginoon. Ang daming dahilan eh. Ang dami niyang condition, ang dami niyang question, ang dami niyang mga, di ba, gustong i-consider sa buhay. I am not an eloquent, I am a slow speech. Di ba, sabi niya, ang dami niyang reasons. Di ba, ang dami niyang mga nire-reason out, Di ba, doon sa panawagan sa kanya ng Panginoon. But let us consider this. Number one, our God is an omnipresent God. Sabi po ng Proverbs chapter 15 and verse number 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Hindi ba ito pong talatang ito ay pwede nang magturo sa atin at para lalo tayong maniwala na ang paraan ng Diyos sa buhay natin at yung kanyang nais nating lakaran, okay, nais niyang lakaran natin, mga kapatid, di ba, maging makatotohanan at katanggap-tanggap po sa atin because the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa lahat ng bansa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa buong mundo, sa loob at labas ng mundong ito. Nakikita ng Panginoon, alam ng Diyos ang lahat ng nagaganap. Because He is an omnipresent God.
Diba? Ito yung kalagayan at kakayanan ng ating Panginoon. Kaya nga hindi po pwedeng questionin pag pinag-usapan yung daan at kaparaanan ng Panginoon sapagkat omnipresent nga eh. Alam ng Diyos yung nangyari kahapon, alam ng Diyos yung nangyayari ngayon, alam din ng Panginoon yung mangyayari sa mga susunod na araw at panahon, alam ng Panginoon ang lahat nangyayari ng sa lahat ng dako. Because He is a omnipresent God. In Psalm chapter 147, verse number 5, the Bible says, "Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite." Ang tao finite eh. Diba? Pero ang Diyos ay infinite. Ang sabi ng Bible sa verse number 5, His understanding is infinite. Ang Diyos ay, kumbaga, He has an infinite mind. Tayo po, He has a finite mind. Pag pinag-usapan po yung infinity, pag pinag-usapan po yung pagiging, di ba, infinite ng ating Panginoon, wala pong makapapantay, walang makakasaliksik, walang makakasuri, walang makakaarok, walang makakaabot ng karunungan at understanding ng Diyos. Meron po tayong limitasyon, siya wala. Lahat masusuri niya. Laman ng kaisipan natin, laman ng puso natin, di ba? Yung pinaplano pa lang natin, hindi pa natin nagagawa, hindi pa nga natin nasasabi sa iba, alam na ng Diyos. Kaya niyang basahin ang nilalaman ng isip natin. Kaya niyang suriin. You know, sabi ng Bible, only the Lord can search the heart. No one can search our hearts. Even the technology, di ba, kahit ano pang mga aparato dyan, ang madadiagnose lang na mga gamit, pang sabihin natin, pang medisina, is yung mga sakit natin ng mga kalooban natin. Yung sakit ng ating puso, yung sakit ng ating atay, yung sakit ng ating abdo, lahat ng mga vital organs natin, ng buong katawan natin, ang kaya lang i-detect o i-diagnose ng mga aparato na yan ay kung ano yung sakit natin. But kung ano yung nararamdaman at takbo, kaya nga di ba may mga tanong ang mga doktor because ang doktor passive yan, nakadepende sa kung ano yung nagiging resulta ng kanila pong pagtatanong sa mga pasyente. Diba? Pwede bang nung tinignan kayo ng doktor, meron bang nagpa-check up sa inyo, tingin lang ng doktor, malala na kayo? Diba? Tatanungin pa rin kayo eh. Kung hindi yung doktor ang magtatanong, yung nurse, ano po ba masakit sa inyo? Diba? Ano po ba ang kumikirot? Tuwing anong oras po yan sumusumpong? Ano po ba ang huling kinain ninyo? Ano po ba yung nangyari sa inyo? Nadulas po ba kayo? Ano po ba yung, di ba, sa lahi po ba ninyo, meron ganito? Kayo po ba umiinom o naninigarilyo? Ano po ba yung trabaho ninyo? Marami silang tanong sapagkat ang doktor, kaya lang nilang sagutin kung ano yung nararamdaman at kung ano yung masakit sa atin, depende sa kung ano yung sasabihin natin. Kaya nga kapag nagpapa-check up tayo, diba, sabihin natin yung totoo dahil pag may tinatago tayo sa nararamdaman natin o kaya may tinatago tayo sa doktor sa mga ginagawa natin o kinain natin, mga kapatid, mahihirapan yung doktor na gamutin tayo. Diba? Kasi po, yung milligram ng gamot at yung klase ng gamot na ibibigay sa atin, depende yan sa edad, depende yan sa laki ng katawan, depende yan sa kung gaano nakatindi yung mga nagawa natin sa katawan natin, kung ilang taon na tayo nagtatrabaho sa ganitong kumpanya, o kaya kung ano yung klase ng trabaho natin, kung gaano tayo kadalas umiinom ng ganito o gumagawa ng ganito. So meaning, doon nakadepende ang doktor sa kung ano yung nagawa na natin. Pero ang Diyos, hindi pa natin nagagawa, alam na alam niya na. So anong gusto ko pong i-emphasize sa pinag-aaralan po natin? Mga kapatid, meron tayong Diyos na nalalaman ng lahat. He's omnipresent God. Diba? Kaya nga, pag sinabi natin, God's way is perfect, sang-ayunan natin, mga kapatid, wag ho nating pagdudahan. And another thing, hindi lang po siya omnipresent, but also our God is an omniscient God. You know, pag sinabi nating omniscient, sabi po ng Isaiah chapter 66 and verse number 1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool.
Where is the house that ye build unto me? And where is the place of my rest? So sabi po ng Bible, kung gaanong ang atin pong Panginoon, pag pinag-usapan po natin, yung kanyang pagiging omniscient, ibig sabihin ang Diyos ay nandoon po sa lahat ng dako, hindi lang po siya all-knowing, kundi always present ang Panginoon. Kaya nga sana sa atin pong buhay, ano pa yung atin pong, kumbaga, magiging kaba o takot sa kakaharapin natin, kung ang Panginoon naman pala, lagi po nating kasama. Kaya nga, alam nyo sabi po ng Bible, yung binanggit po rito na, pagdating po sa verse number 12, Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Yan ang sabi ng Panginoon kay Moses, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Kahit saan ka magpunta, kahit ano ang gawin mo, ako ang magbibigay sa iyo ng sasabihin mo. Alam niyo po, hindi ito yung hindi ito yung parang animated. Sabihin, yung para bang nagsasalita ka, dinadab ng Panginoon. Hindi po ganun yun Kundi, sinasabi lang dito ng Bible, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan, ang Diyos ang naglalagay sa atin doon sa bagay na pwede nating magawa yung kalooban ng Panginoon. But again, lagi nating i-consider, God's way is perfect. And number 3, hindi lang po omnipresent, omniscient, diba? And our God is an omnipotent God. Revelation chapter 1 verse number 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was, and which is to come, the Almighty. Tingnan niyo po yung ating makapangyarihang Diyos. Yung kanyang magagawa. Ito pong introduction natin. Sabi ko nga, ito pa lang kumbaga laman na para tayo ay sumunod at mabuhay doon sa paraan na kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. But we need to consider 3 things for this message, diba? Nakita natin the attributes of God. Number 1, trust His perfect way. Therefore, kung nakita natin na always present siya, omnipotent siya, diba? Omniscient siya. So lumalabas, wala na pong pwede pang maging dahilan ang bawat isa po sa atin na hindi magtiwala sa kanya pong lakad. Anong sabi po ng Psalm chapter 18 verse number 30? As for God, His way is perfect, and the word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. So meaning, ito yung sinasabi po ng Bible na kung papaano mas dapat nating pagtiwalaan ng Panginoon sapagkat sa attribute pa lang, kitang-kita na natin na hindi pwedeng magkamali ang Diyos, hindi pwedeng sumablay ang Diyos, hindi siya pwedeng, di ba, pumalpak doon sa kaparaanan na gusto niyang mangyari sa ating pong buhay. Ang tao pwedeng magkamali, pero ang Diyos never. Alam niyo po, ako nagmamaneho ko, yung mga members natin na marunong mag-drive. Yung mga bumabiyahe po ng may sasakyan, okay, gumagamit kayo ng Waze. Okay, kanina sabi ko, ano ba meaning ng Waze? Saan ba ito kinuhang salita? Diba? Baka meron kasing, diba, yung W, A, Z, and E, merong meaning. Well, nung tinignan ko po, wala naman pala. Just a play of words. Na yung salitang ways, okay? Yung daan. So para bang inisip lang nila for a change na yung ways, gawin nating ways. So wala pong other meaning. So lumalabas, para bang ito po para bang ang tawag doon, in-enhance nila, dinevelop, in-upgrade, etc., etc. Mas pinaganda kasi may mga, that was 2008 or 2012, if I'm not mistaken to be exact, noong mga panahon na yon, inimbento po nila ito, ginawa nila ito, pinag-aralan nila para yung mga nagninegosyo, yung mga travelers, yung mga tourism, hindi po mahirapan, di ba, doon sa kanilang magiging para bang sabihin nating ekonomiya o yung kanilang industry, I mean.
Okay? So parang mapadali ang lahat. Kung ikaw nga naman, travelers ka, kung ikaw nga naman, pupunta ka sa ibang lugar na hindi ka pa pamilyar o first time mo lang, mahihirapan ka. But through Waze, i-guide ka. Pero alam niyo po, share ko lang. Pag ako po bumabiyahe, kadalasan sa sakyan, yung 4 wheels, lalo na po sa Metro Manila, yung mga madalas dumadaan sa Metro Manila, napakatindi ng traffic. So siyempre, kung ikaw ay magmamadali, iisipin mo, hahanap ka ng mga lugar o daan na pwede kang makaiwas sa traffic. So kadalasan, ginagamit ko po yung Waze. Okay? Pero, may mga pagkakataon, hindi ko siya sinusunod. Kasi alam niyo kung bakit? May duda ako sa kanya eh. Kasi naranasan ko, kadalasan, pinadadaan ako ni Waze doon sa mga side streets o kaya yung mga unfamiliar roads para sa akin, doon kay dadaan sa mga ski-iskinita, di ba? Sa mga maliliit na lugar sa Maynila. Minsan, mapupunta ka nga doon sa, naranasan ko po sinunod ko si Waze yung pala may one way Hindi na bago ni Waze na meron palang one way. So, ang nangyari, napahamak ako. Ikot ulit ako, balik ako, one way na pala yun. Parang kasasara lang ng barangay. Kasi nga naman, si Waze naman, depende siya doon sa, kumbaga, nakukuha niyang data. Okay? Pero kung biglang isinara yung daan na yan, hindi kaagad malalaman ni Waze. So, ibig ko sabihin, yung Waze, alam naman natin na pwedeng magkamali, yung Waze, naranasan ko po, di ba? Marami namang tulong. Hindi ko sinasabing walang tulong si Waze. Nakakatulong si Waze. Nailalabas ako. Kaya lang, minsan, kaduda-duda kasi yung guide niya sa atin, di ba? Gina-guide ako, parang hindi ko to alam tong lugar na to eh. To cut the long story short, si Waze nagkakamali pero sinusunod natin. Si Waze, gawa lang ng tao, teknolohiya, pero nakikinabang tayo sa kanya. But yun na mga kapatid, ang gusto ko pong kuning punto rito, sa Panginoon never magkamali. Ang Diyos never siyang sumablay. Kaya nga, kung ang pag-uusapan, yung lakad ng buhay natin, mga kapatid, tandaan po ninyo, pagtiwalaan natin ang kaparaanan ng Diyos. Hindi pa ba hindi pa ba mako-convince si Moses sa ginawa ng Panginoon sa kanya? Anong unang tanong sa kanya? Ano nasa kamay mo? Rod. Diba? Meron akong hawak na tungkod. O sige, stretch mo sa ground. Anong mangyayari? Ang sabi ng Bible, naging serpent. Diba? Okay, para bumalik sa tungkod, hawakan mo sa buntot, naging tungkod. Ilagay mo yung kamay mo sa dibdib mo. Diba? Tingnan mo kung ano mangyari. Ibalik mo ulit. Anong mangyayari? Yun palang patunay na, mga kapatid, na kapag ang paraan ng Diyos, kumbaga para sa atin, mahirap paniwalaan, pero dahil Diyos yan, dapat nating pagtiwalaan. Because sabi po ng Bible, His way is perfect and the word of the Lord is tried. So ibig sabihin po dyan nung tried is tested. Dumaan po sa matinding pagsusuri. Dumaan po sa matinding, di ba, masasabi nating challenge. Well, ako naniniwala, ang salita ng Panginoon at ang kanyang paraan, hindi ho pwedeng magkamali. Kaya nga, God's way is perfect. Tandaan po ninyo, kaya ho tayo nakakaranas sa buhay natin ng masasabi nating parang bigo, parang talunan, parang hindi tayo masaya because marami tayong gustong subukan. Marami tayong gustong itry sa buhay natin kung magiging matagumpay ba tayo rito. Diba? Alam niyo, sabi ko nga nung pinag-aaralan ko po ito, marami tayong mga ginugusto sa buhay. Gusto nating maging successful in business, gusto nating maging, diba, nakakaangat sa buhay, gusto nating maging, kumbaga, top sa atin pong career. Pero ang nagiging basis naman is kung ano yung naging success ng tao. Diba? Ang tinitignan natin, ang nilook up natin, kung ano yung naging tagumpay ng businessman na ito, kung paano siya naging ma-asenso sa buhay, diba? Yung mga kilala natin na tycoon na from rags to riches. So yun ang gusto nating i-duplicate.
Because ang gusto natin, yung na-achieve nila, yung naabot nila, maabot din natin. Yung makapag-business din tayo na umasenso, yung lumago din yung ating kinakabuhayan. So parang yun yung gusto nating i-duplicate. Well, wala hong mali sa mga nag-aasam na maging matagumpay sa buhay. Pero ang mali lang po ron, mga kapatid, yung dinuduplicate natin, tandaan po ninyo, hindi natin alam kung talagang sila ay naging successful or happy sa kanilang ginawa. Because hindi naman ho ibig sabihin pag mayaman ka, masaya. Hindi naman ho ibig sabihin na kapag wala kang sakit, masaya. Hindi ho ibig sabihin na kapag nagtatrabaho ka, masaya ka. Hindi po ibig sabihin pag nakatapos ka, yun na yun, masaya ka na. Well, mga kapatid, pag pinag-usapan natin God's way, hindi po issue rito yung kalagayan kung ano yung pinagdadaanan mo o kung ano yung sitwasyon mo. Ang issue rito, yung magiging ending ng buhay mo. Pwede hong masaya tayo ngayon kasi nakakaranas tayo ng karangyaan. But again, hindi ho pwedeng yung nararanasan natin ngayon, yun na yung katapusan ng buhay natin. No. Ang pananagutan po natin, hindi ho yung kung paano tayo nagsimula, hindi po yung kung paano tayo nasa gitna ng buhay natin. Ang pananagutan natin sa harapan ng Panginoon ay yung kung paano tayo nagsimula at kung paano tayo nagpapatuloy at kung paano rin po tayo magwawakas. Kaya nga, yung mga dinoduplicate natin sa mundo, tandaan natin mga kapatid, maganda yan, but they are not godly men. They are not inspired people. Ang magandang gayahin natin, di ba anong sabi ng Bible? Si Abraham, si Jacob, si Isaac, kaya nga, yun yung binigay na example kay Moses para maintindihan niya, pinabayaan ko ba si Abraham? Okay? Pinabayaan ko ba si Jacob? Pinabayaan ko ba si Isaac? Anong nangyari sa buhay nila? Because of their obedience, because of their faith, because of their trust sa paraan ng Panginoon, anong sabi ng Bible sa kanila? Kaya nga sana kung pipili tayo ng gusto nating maging career sa mundong ito, dapat ang basis natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Ako po naniniwala, magkakaiba po tayo ng pwedeng maging function, magkakaiba po tayo ng pwede nating maging role sa buhay nating ito. Kaya nga, yun po yung gusto nating liwanagin. Yun yung magandang i-consider natin, mga kapatid. Diba? Sabi ng Bible, for God or as for God, His way is perfect. Diba? Tingnan po ninyo. Sa ministry, gusto natin lahat maging successful. Sa secular, gusto natin lahat maging successful. But you know the problem? Hindi po yung success. The problem is kung papaano natin gagawin yung ating buhay na maging matagumpay. Hindi naman issue yung kung paano hindi naman issue yung kayaman. Ang issue rito, paano mangyayari yun? Paano ka magiging happy and fulfilled? Kaya nga nakita ko po rito, trust His perfect way. You know, sabi ng Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. So can you imagine this? Sabi po ng Bible, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng daan, sa lahat ng lakad, sa lahat ng gagawin mo, always consider God, always ask God first bago mo gawin. Why? Because you are not inferior. Hindi ho tayo magaling. Hindi ho tayo kagaya ng Diyos. Hindi po tayo all-knowing. Tao lang po tayo na nilikha ng God. Huwag tayong makalimot. Di ba? Itong Proverbs chapter 3 ito, paalala sa atin, di ba, ng Bible, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own. Don't trust your own wisdom. Don't trust in your own might. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Lilinlangin ka niyan na parang minsan pakiramdam mo, malakas ka, kaya mo na, pwede ka nang humiwalay. Mga kapatid, no. Don't do that to yourself. Or else, masisira lang ang kinabukasan mo.
Walang nagmalaki at nagmarunong sa harapan ng Diyos na nagtagumpay. Satan can give happiness for a while. Satan can give you gratification, satisfaction, but for a moment. Hindi po pwedeng everlasting yan. Always, Satan can give us a temporal things. Puro pansamantala lang yan. Masaya ka ngayon, yes. But after that, you will realize, sooner or later, malalaman mo na daya ako ng dyablo. Ay, because you are not all-knowing. Kasi kung all-knowing ka, di ka papatol sa dyablo. Kung all-knowing ka, hindi ka magkakasablay-sablay sa buhay. Diba? Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Listen to this. Always consider God. Because His way is perfect. His way is perfect. What we need to do is trust His perfect way. Pagtiwalaan po natin siya, mga kapatid. At titiyakin ko po sa inyo, hindi tayo mapapariwara. Second thing na magandang tignan din po natin with our passage is treasure His perfect way. You know, ito ho yung kumbaga nagustuhan ko kay Job. When he was in a kumbaga time of sabihin nating agony, pain, and suffering, imagine, hirap ka na, gipit ka na, problemado ka na. Pero ito ho yung na-appreciate ko sa sinabi ni Job. Sabi ng verse number 12 ng chapter 23. Job chapter 23 and verse number 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Now, when he was in pain, in need, di mo na maiisip to eh. Alam niyo yun, yung gutom na gutom ka, hirap na hirap ka, tapos aloking ka ng pagkain, aloking ka ng pera. Naranasan niyo yun, yung oh na oho kayo? Diba? Wala nang pakialam kung mineral water ba yan o nawasap. Uhaw na ako inumin. Diba? Pag nasa summer po kami, minsan pag nauubusan kami ng mineral water, diba? Ang hirap-hirap. Iinom ka ngayon dun sa gripo, iinom ka dun sa sasabihin sa'yo ng mga pastor, pastor, ano yan? Galing yan sa bundok. O tignan mo, doon nang gagaling sa bundok. Pag tinignan mo yung bundok, ang dami mga bahay. Ano isipin mo ngayon? Diba? Sasabihin, doon po yung galing sa bundok. Ayun nga, yung mga bahay doon. Yung tubig gumadaan doon sa mga bahay-bahay na yun. Nung inumin mo, wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Kaya sa Kasapa, alam niya ni Brother Bedic, doon sa Kasapa, yung tubig doon galing sa bundok. Iniinom ng mga tao. Naranasan ko dyan, naubusan kami ng mineral water. Sabi niya, Pastor, doon yan galing sa bundok. Iniisip ko, baka saan kaya dumaan ito? May tubo ba yan? Sinasahod lang nila, galing doon sa bukal. Baka mamaya, di ba? May mga loko doon na ginagawang biro yung iniinom na tubig. Well, wala ka ng choice. Naglakbay ka ng malayo, pawis na pawis ka, uhaw na uhaw ka. Well, malamig naman, masarap naman yung tubig, iba naman yung lasa. Talagang masasabi mo, 'di ba, yung mineral water talaga, natural water, spring water. Lang, at the back of your mind, meron kang doubt, baka mamaya marumi to kasi wala namang filtered rito. Pero pag uhaw ka na, wala nang pakialam, kahit saan pagaling yan, uhaw na ako eh. But I appreciate with the statement of Job. Sabi niya, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Parang sinasabi niya, hindi ko ipagpapalit. Mga kapatid, listen to this. Hindi ko ipagpapalit yung katugunan ng salita ng Diyos at kalooban ng Panginoon sa buhay ko sa mga kailangan ko sa sarili. Because for Him, this is a treasure. More than food, more than raiment, more than gold, more than possessions, more than wealth. Yan ho yung tama eh. Alam niyo, wala naman tayong maiko-consider na treasure or perfect sa buhay natin. Tayo po, imperfect. Right?
Lahat po tayo, hindi ho tayo pwedeng maging perfect. Kaya ho tayo pupunta ng langit. For your information, we are justified. Hello? Alam niyo po ba na ang langit para lang sa mga perfect? Ang Diyos, kaya siya nasa langit, perfect siya eh. Alam niyo po ba yan mga kapatid? Ang Diyos, kaya siya nasa langit, perfect siya. Pero paano tayo pupunta sa langit? Di tayo perfect. We are justified. Ibig sabihin ng justified, sa Tagalog, inaring ganap. Hindi po pwede, hindi karapat-dapat, pero inaring karapat-dapat because of His love and grace and mercy. Amen? Hindi tayo perfect, hindi tayo bagay sa langit. But you know, kung meron tayong kaparaanan ngayon na mabuhay at doon sa pamumuhay na yan, ito yung ibinibigay ng Diyos sa atin, that is more than silver and gold. According to Job. That is more than my necessary food. Gutom ka, ano uunahin mo? Para sa akin, I'll go doon sa way ng Panginoon. Rather than to my... Tingnan nyo, si Abraham at saka si Lot, ano pinili ni Lot? Tama naman si Lot. Diba? Mag-e-enjoy mga tao ko rito. Talagang baka pag nag-enjoy sila, magtrabaho to ng maayos. At pag nagtrabaho to ng maayos, baka mag-tithes ito, purihin ng Panginoon. Diba? Mag-worship sa Diyos. Ito ho ang problema. Siguro, yun yung nasa isip nila. Ano ko lang po yan. Kumbaga, paraan ko lang yan para sabihin na baka maganda yung naisip ni Lot. Kasi nga naman, pag masaya yung mga tao, maglilingkod dyan sa Panginoon. Pag busog, maglilingkod dyan. Nakita niya yung ganda ng Sodom and Gomorrah. Kasi yun yung paraan ni Lot. Tama? Tingnan nyo ito mga kapatid. I-evaluate po nyo. Baka mamaya may tumatahak na sa ganitong daan. Sa tingin ni Lot, maganda yung magiging kahihinatnan kapag yung mga tao masaya. Kapag yung mga tao happy sa kanilang buhay. Kasi nga, yan ang mentality ng tao at yan din ang offer ni Satan sa atin. Yung lagi lang tayong masaya, lagi lang enjoy. Kasi nga naman ang tao, ayaw ng hirap, ayaw ng suffering, ayaw ng pain, ayaw ng trials, ayaw ng burden. Gusto natin, happy lang lagi. O diba, yan ang nature ng tao eh. Pagkatapos sumweldo, naghahanap ng happy place. Pag makatanggap ng blessing, naghahanap ng bibilin o pagkakagastosan. O, yan ang tao eh. Pero tingnan nyo, si Abraham, ang hinanap niya, hindi yung mag-e-enjoy ang tao. Ang hinanap niya, saan ba kami pagpapalain ng Diyos? Hello? O, ano po ang naging, sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho porket maganda yung nangyayari, yun na yung magiging ending. You know, the worst thing na nangyari kay Lot, nawala lahat. At na pinakamalungkot, hindi kagaya kay Job, hindi ibinalik ng Panginoon. Why? Because wrong choice sa buhay. Pinili niya yung magiging masaya lang siya. Hindi niya pinili yung daan ng Panginoon. Diba sinong tumulong kay Lot? Diba? Nagkawindang-windang ang buhay nila. Kinidnap, ganito, etc. Sinong tumulong? Si Abraham pa rin. Diba? Kung pag-aaralan nyo istorya ng buhay ni Lot, naku po mga kapatid, maaawa kayo. Kasi ang pinili niya happiness, hindi holiness. Mga kapatid, sa paraan ng Panginoon, ito ang i-treasure natin. Kung tayo ay pinalalakad ng Diyos sa ganitong daan, consider it as your treasure. Why? Because walang ibang perfect sa mundo kung hindi salita ng Panginoon, kung hindi paraan ng Diyos. Magbasa ho kayo sa Bible. Gawa ng tao, imperfect. Opo, magbasa kayo sa Bible. Buhay ng tao, imperfect. Ano lang yung perfect na pwedeng meron tayo? Ano mga kapatid? Yung daan ng Diyos. Treasure it. Kaya nga for Job, neither have I gone back from the commandment of his lips. Why? Because I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Parang sinasabi niya,
mas gusto ko to, mas kailangan ko to, at mas pinahahalagahan ko to kesa sa pangangailangan ko. You know, the last but not the least, not only treasure His perfect way, but also triumph in His perfect way. There is success, brethren. You know, ito hong nangyari dito ho sa istorya ni Moses. Sabi ni Moses sa verse number 7, and he said, "Put thine hand into thy bosom again." And he put his hand into his bosom again and plucked it out of his bosom, and behold, it was, ang sabi ng Bible, it was very clear, turned again as his flesh or other flesh. So, ang sabi ng other flesh yan, mas parang gumanda pa. Uminis. Kanina habang nagbibihis po ako, sabi ko, yung sugat po dun sa braso ko, sabi ko kay Mami, parang natanggal na yung langib. Kaya lang, andun na yung ano bang tawag doon, yung scars. 'Di ba? Nandun na yung scars, hindi na nawawala. Sabi ko, naku, ang itim, 'di ba? Parang ang pangit tignan. Sa Panginoon, yung nagkeketong na kamay, yung kamay na wala ng pag-asa. Sabi ng Bible, balik mo lang ulit, gawin mo lang. Paraan ng Diyos yan. You know, tignan natin yung sinabi po ng Bible in Exodus chapter 4, verse number 31. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that He had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. Diba, ang fear ni Moses, hindi sila maniniwala. Anong sabi ng Bible sa kanila? Okay, kukonvince kita, Moses, ganito yan. Lagay mo yung tungkod, ganito ang mangyayari. Yung kamay mo, ilagay mo. Pag hindi pa rin yan nakinig sa mga una at pangalawang signs ko, ito na ang gagawin ko. Yung river magiging dugo. Yung tubig sa river magiging dugo. Ano pa kaya? Pag hindi pa sila nakinig dyan, ano na yung susunod na gagawin na po? You know, sabi ng Bible, to cut the long story short, the people believed. Hirap para kay Moses na gawin at kumbinsihin yung sarili niya na kaya niya yon dahil alam niya, ang nakikita niya, I am not eloquent, slow to speak, wala akong magagawa. But tama naman yon. Tama yun na sabihin natin wala tayo magagawa. But because of God in our lives, kasi may Diyos sa buhay ni Moses. Kasi may Diyos sa buhay mo, Kristiyano. Kasi may Diyos tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit imposible na parang pag nagpatuloy pa ako sa paglilingkod, wala kaming kakainin. Pag nagpatuloy ako sa gawain, di ba, baka kung ano mangyari sa amin. Again, God's way is perfect. Nakakatakot, nakakabader, mag-aalala ka, bakit iisipin mo, anong magiging future ko rito? Ano kinabukasan ng pamilya ko rito? Paano kami mabubuhay? Parang ang lungkot naman. Yun ang tingin natin. Kaya nga, huwag sa sarili natin. Always ask God, always consider God. Proverbs chapter 3. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. Don't trust your finite mind. Huwag kang magtiwala. Matalino ko, marami akong alam. Huwag kang magtiwala dyan. Utak lang yan ng tao. Okay. Kung matalino ka, bakit ka pa nag-aral? Nga, sagutin niyo po yung tanong ko. Matalino ka, bakit ka pa nag-aral? Matalino ka na eh. Alam niyo yung mga pinanganak na hindi naman, 'di ba, tinuruan yung pagmulat nila ng mata nila, nakapagsalita na kagad, 'di ba? Hindi pa nag-aaral, nakakasagot na kagad ng mga tanong ng pang-eskwelahan. Mga kapatid, kakaiba po 'yun. Hindi po normal ang IQ level nun. Pero again, lahat ng sinasabi ng matalino, galing lang 'yan sa ginawa ng Diyos. Walang makapagpapaliwanag ng Diyos.
Hindi ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo kayang ipaliwanag yung kapangyarihan ng Panginoon at magagawa ng Diyos sa atin. So, as I close, in Joshua chapter 1, verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Ito ho yung susi for us to have a good success. Trust His perfect way, treasure His perfect way, and you will see there is triumph. Perfect. Pagtatagumpay tayo, ulitin ko, pwedeng sa simula, meron tayong agam-agam. Aalala tayo, kalooban ba ito ng... Alam nyo, kapag yan ay tiyak ninyong kalooban ng Diyos, gawin na natin ng lahat. Kumbaga sa sugal, todo na. Tawag doon sa mga nagsusugal, yung pag inilagay na lahat. Parang yung mga bata, todo pati. Yung mga pag naglalaro ng mga tansya at mga text. Todo pati pato, ibig sabihin. Lahat na. I-invest nyo na, ibuhos nyo na. Bakit? Sapagkat God's way is perfect. Again, there is success. May tagumpay kapag ang pinag-uusapan natin, daan at kaparaanan ng Diyos. Sana po, naging pagpapala ang mensahe ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin.